Ano ang overrated pair of sneakers para sa'yo? Panda Dunks. Ano Sob yung yung pinaka-solid na deal na nagawa mo? Binili ko na siya for 1 point something. Okay. Sa benta ko siya ng 2 point something. Kung kukuha ka ng endorser ng Flip, Gusto ko yan. Yan. ano mas prefer mo? Celebrity o influencer? Gusto ko si Kong TV. Para sa'yo, sino sa Pilipinas ang overrated na basketball player? Ayoko din yung pakasusunod na question. Sino ang pinaka-ayaw mong content creator na nakasama mo or nakakolab mo? Kay Ricky Hill. Ito na. Yan na. Sob Dane, finally. Sob. Hello. Grabe. Welcome Sob Dane sa Timawa Podcast. Yun. Finally, nagka-collab din tayo. Yeah. Yan na. Napapunta na natin ang hari ng coin flip. Nako. Grabe. Actually, just to put it out there, this is my second podcast. Oy! Second. Walang. Alin yung una kay RDR? KRDR po yung una, kayo po yung pangalawa. Nice. Napakaswerte naman natin. Thank you Sob. Thank you, sir. Napakasal tayo ng isang sob day natin. Naman, 'di ba? Sob, no? Sob. Sob. Okay. Yeah, mga sob tayo dito, no? Kabaliktaran ng boss. So, sa mga nanonood dyan, hindi nyo pa rin alam, tagal-tagal na nating tinatawag yan. Sob. Sob. Oh. Sa Cavite kasi ganun binabaliktad yung mga salita. Oh. Kaya Sob, Yob, Yob. Etivac. Baliktaran ng salita. Kaya kami Sob. Sob, anong nagkakabalan mo ngayon, Sob? Anong kinakabisihan mo? Ganun pa rin po. Business pa rin natin sa Flip Phenomenal Soul. Meron tayong meron tayong restaurant and of course, mag-open tayo ng franchise ng Pablings. Oh, nice. Haircut. Si Sir Michael and Boss also Michael. meron din tayong mga maraming business ngayon. E-com, ganun. Yes. Congrats, Thank Sob. you po, Grabe, sir. muulan Thank you, ng thank you. blessings, ng business. Solid. Ikaw ba anong background mo? Bakit ka magaling sa negosyo? Or negosyante ka na mag-isip? Background, siguro. Anong course mo nung college? Tourism po ako eh. Okay. Tourism ako. Layo, no? Lapit Gusto ko maging flight attendant dati eh. Pero siguro, now I can really see na kung bakit ganito ako. Kasi bata pa lang ako, ang mahilig ko na buy and sell eh. Pokemon cards. Sapatos. Kahit dati, high school pa lang ata ako, nagbebenta na ako ng sapatos eh. Oh, nice. Solid. So, parang nakita ko sarili ko as hustler talaga ng buy and sell. Ganun talaga. Oo. Ano yun, Sob? Parang sa pamilya nyo ba na kinalakihan mo? Pamilya kayo ng mga negosyante? Actually, funny story kasi hindi. Okay? Ay, Hindi. wala. Ang mga kapatid ko, more into sila, academics talaga. Okay. Talaga yun yung belief nila na kailangan makapagtapos ka. Talaga ang focus nila is school kasi yung dalawang kapatid ko cum laude Wow. Uy, ng LaSalle saka ng Southville International School. Okay. Parehas scholar yun. So ako lang talaga yung mahilig sa music, mahilig mag-buy and sell. Hindi ko alam, wala sa family ko kahit mommy and daddy ko naniniwala sila sa tradition talaga eh. Okay. So, kailangan magtapos ka ng pag-aaral kaya para meron kang future. Ganun. Correct. Yun. So, wala. Kumbaga, in term, wala talaga. Yeah. Sige, so dito sa episode na to, mga Sob, no, hindi na natin masyadong uungkatin yung nakaraan ni Sob Dane kasi available naman yan sa podcast ni Sob RDR. Panoorin nyo na lang Si kung Boss paano yan, nagsimula nandun, kung paano nagsimula si Sob Dane, Yes. kung paano siya napunta din kay Coach Mab, parang nandun din, di ba? Yes po. Napag-usapan nyo din. Nagka-glimpse naman doon. Yeah. Oh, tsaka kung paano kayo nagkaaway ni Coach Mab. Ay, wala pong away. Ibang podcast ata yan. Ibang podcast na yan. Mama Ogs. Sorry, Mama sorry Ogs na na yan. Mama Ogs kasi napanood ko kayo ng umaga. Maka-edit yan, boss. Pang-clickbait. Clickbait lang. Pang-clickbait lang. Hindi, nandun yun kung paano mo sinimulan, Correct, yes yung business. Nakita ko Ganda doon. Oh, ganda. Nanakawang Thank ka you pala po. dati, di ba? Opo. Na worth 500,000 ba? Na, Opo, 600. 600. Yes. Tsaka, di ba, nakita ko na napaka-inspiring ng buhay ni Sob Dane. Thank you po. Panoorin nyo yan. Yeah. Panoorin nyo sa, Sob RDR, shout out. Yan ang Boss next. IDR, I love you. Yan ang next natin. Next na yan. Si Sob. Sob RDR. Pero ito naman, try natin na medyo makapagtanong kami ng mga medyo hindi masyadong napag-uusapan Okay. doon sa mga interview mo or sa mga contents mo, no? Ikaw ba, Sob? Ito, medyo na-discuss mo na rin yata to, pero para sa mga hindi nakakaalam, kasi ang goal natin dito, Sob, ma-educate natin yung mga Pinoy o yung mga gusto magsimula sa shoe game. Okay. Yun yung objective natin for this episode. Kasi
sikat na sikat ngayon yan eh, no? I think sikat na siya dati. Ito, nagsushow game to So, dati. Nagsusu game ka rin, boss? Oo, Ah, dati. talaga? College days. Hindi, ano na yun, 2015. nagtatrabaho na, 2015, so, mga 2015, 2016, Nag-buy and sell ka din? Nag-buy and sell ako ng sapatos, so. Legit. Oh, Hindi legit. na lang natuloy kasi ano to eh, na-scam ka nun eh, no? Hindi naman. Ah, hindi ba? Hindi naman. Ano lang. Hindi naman. Parang Nabisi na sa nabisi work. na rin, no? Dami na rin ibang ginagawa. Sayang, kung tinuloy-tuloy mo sana. Kaya nga, eh. Naunahan mo ko. Oo, di ba? 2015 pa to, ganun, 2014 eh, no? Ang malupit nun, Sob, konti pa lang talaga nung mga time na yon. Kasi, Actually. Dalawa pa lang kayo ni Big Boy Cheng nun eh. Hindi, marami na rin noon. Sila Boss Ron ng show Diba? game. Yung mga OG ah. na yung mga yan eh. Si ano to, si Small Boy Pau. Small boy pa. liit eh, no? Hindi kasi dati, yung ano, Sob, Facebook group ko, konti pa lang yun. Ah. Facebook group dati. Okay. Yung mga Facebook group ng mga ano, mga Nike Talk Philippines, Adidas Yes. Talk Philippines, Oo, di ba? yes. Konti pa lang yung mga groups na yan. Tapos yung mga buy and sell na group ng sapatos, mga size, Totoo. the official 5K Kicks Club, mga ganyan. Di ba? Diyan tayo nagsimula. Diyan ako Oo. nagsimula magbenta, Sob. So, ang technique ko lang dati, Sob. Kasi yung mga sale dati, hindi naman talamak sa social media pa dati yung mga sale. Totoo yan. Konti lang makakaalam. Kunyari, nandun ka sa group na yon, may mag-share. O yan, kayo lang makakaalam ng sale. Yeah. So, pupunta ako doon sa mga clearance sale, 70% off. Yan, tapos bibilin ko yun. Bibili ako marami doon na mga malapit lang sa size ko. Size 8, 9, 10, mga ganyan. Tapos, i-resell ko lang ulit. No, mga Markup ka lang. markup lang ako, mga 50% off, 40% off pa din. Para mabilis lang umikot pera kasi wala akong masyadong puhunan nun eh. Tumigil lang to kasi na-report siya kasi nung mga bandang uli, pinapadala niya sabon, basahan na lang. Hindi na natin ginawa Di ba ikaw yun? Hindi ako yun. Ay, hindi ikaw Iba yun. Iba yun. Iba yun. Parang ibata. Scammer eh, no? Ikaw ba, Sob? Oo. Anong nag-inspire sa'yo na pasukin yung shoe game? What inspired me to enter shoe game? Tatagal ko naman na siyang ginagawa in the past, no? Pero more on shoe collecting ako noon eh. So, nung na-build yung sarili ko on social media, which is si Coach Mav nga, binigyan niya ako ng opportunity to be a vlogger, social media influencer. So, I took that chance to build a story. Okay. No? So, nagpapayat ako, ginandahan ko yung disiplina ko sa sarili ko. Dinocument mo yun? Dinocument yung yun. Since day one yun. Nasa Oo, YouTube yun solid actually. yun, solid yun. From 260 pounds, I lost around 70 pounds ata. Wow. For that, yung duration lang na yun. Mm. Pero medyo mali lang yun kasi nagkaroon ako ng kidney stone after that eh. Dahil? Mali kasi yung sistema ng diet ko. Diet. Oo. Puro maalat crash yung kinakain ko. Oo, Ah, parang okay. crash diet, tapos nag-whey pa ako, tapos di ako nag-workout. Naku. So yung mga ganong Ay, ano, ay, wag ay, niyo, actually tinuro ko rin yan sa YouTube. In-explain ko yung experience, wag niyong gawin yun. Okay. So anyway, binild ko yung story ko, being this guy na mataba, pumayat, tas naging manager ng Mavs. So na-feel ko na parang meron na akong konting following. Nag-try ako mag-business, Mhm. which is ito ngayong shoes buy and sell. Okay. Bumili ako. Same lang din. Pumunta ako sa isang outlet store. Okay. 50,000 Classic pesos yan. capital. Puhunan. Pumunta ako. Inutang ko pa yun Yung Okay. 50,000 Ay. inutang ko pa yun. So 50,000, buli ako sapatos, gumawa ako ng Instagram, Facebook, pinost ko siya. Nagulat ako para na sold agad yun in less than few hours. Anong year yan? 2021? 2021 to. Galing. Yes. Okay. So sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, ba't ganun kabilis? Isang post ko lang, Big Bear Kicks pa nga pangalan nun eh. Ano yan? Gamit. Bakit no? Kasi mataba ako dati. So sabi ko, kailangan may big gano'n. No? Pero bit-bit mo na yung followings. Mga ilan na followers mo niyan? Konti pa lang yun. So parang mga ano pa lang yun. Mga 30,000 to 50,000 subscribers. IG yan, Sob. YouTube. YouTube. YouTube, tapos- Okay. In-announce ko dun sa YouTube ko na meron akong Instagram. So gumawa ko ng content about the buy and sell nung first na yon. Tapos nilaunch ko dun yung Instagram. Paglabas ng video in less than few hours, nabenta ko lahat yung sapatos. Nice. Pati medyas, bag. Apparel, so ako Yes. din, magaganyan Kasi din ako. pinagkasya ko yung 50K eh. Ayun. Halo-halo na, no? So ganun yung nagsimula na yon. Tapos sabi ko, lahat ng kinita ko dito, reinvest lang. Kasi lahat naman, nung buhay namin nun sa Mavs Phenomenal, sa totoo lang, si Coach Mavs, sinagot niya lahat eh. Okay. Bootcamp Para niya talaga. akong anak. Oo. Oo, ganun. So, wala akong binabayaran wala akong responsibility. So, I took that chance and na-maximize ko siya to the point na nakaipon talaga ako. Okay. So doon kayo nakatira nun, sa Rizal yun, di ba? Antipolo ba? Nagsimula kami nila Coach Mavs sa Quezon City. Quezon City. Oh, Sa music may pa yun. Tandang Sora. Okay. Yes. Oo. Tapos, ano yun, sagot niya lahat ng pagkain nyo, Sagot niya. renta nyo. Yung pagkain kasi, dahil
kalakasan ng Mavs yun eh. Mm-mm. Everyday marami nagpapadala sa aming food. Okay. Oo nga, nakikita ko nga yun sa video. So, shoutout lang, no? Pero funny thing is, nung time na yun, diet naman ako. So hindi rin ako nakakain ng mga lechon, ice cream, cake, mga ganyan. Yun Oo, lang. yun. Tapos, pag mga dayo, sumasama ka. Yung una, sama-sama lang, saling-kit-kit lang ako noon eh. Oo. Kasi di naman talaga ako player. Okay. Wala pa akong role sa Mavs noon. So nag-gym-gym lang ako doon, sumasabay sa ensayo nila. Sama-sama lang sa dayo. At up to the point na, sabi ni Coach, ano ba ginagawa mo dito? Sabi ko, actually, di ko nga po alam eh. Sabi ko, Ba't ka ba rin dito? ba't ka ba dito? Ano Pero bang- hindi kanya sinusweldohan. Wala akong sweldo. Basta libre kain mo, sama libre lang. renta mo, Wala sama akong ka sweldo lang. noon. Alam ng tao yan, wala akong sweldo kay Coach Mav. Tapos tinanong niya ako, ano bang kaya mong gawin? So, kunento ko sa kanya, sabi ko, Coach, naging part ako ng banda dati, marami ako nakilala sa industriya ng mga events, ganyan. Sabi niya, ba't di na lang gawin kitang event organizer? Yun. Or in short term, manager. Manager. So, ginawa niya, in-appoint niya ako manager. Tapos doon na nagsimula yun. Doon, may sweldo na o commission-based? Actually, nung first few months namin nila Coach Mab, wala pang sweldo nun. I Okay. did it because I wanted to help Mabs Phenomenal. Okay. I didn't get any percentage, any salary from them, zero. Okay. Yun. So, what do you get in return? Hangout mo sila, natutulungan ka nila sa fitness Hindi journey kasi mo? parang natutulungan nila ako sa business na ginagawa ko yung maliit eh. So buy and sell eh. Sinasabay mo na yung Sinasabay show ko game na mo yun. nun. Sabay na yun, boss. Okay, so Oo. Start parang ka na nun. marketing mo na rin yun. Kasi Yes. may exposure ka. Oo po. And during the time, putok na putok si Coach Mab. Sobra. Solid. Sobrang Diyos Mavs ko. nun. Mavs lang ang nakakapag-basketball ng pandemic. Oo nga eh. Correct. Bawal ang basketball, pero ang Mavs nakakapag-basketball. Diretso yun. Like 3x3 pa kami Half nun. court. Tayo sa mga iba't ibang Puro lugar. half court. Yes. Ano, Alam niyo yan. Nanonood Sobra. kami nun, Alam boss. yan. Oo. Crazy time yun. Crazy time. Solid yun. Talagang araw-araw kami nag-aabang nun ng Coach Mab, content. Oo. Gustong-gusto ko pag yung may magsusuntukan na eh. Actually, mostly talaga puro intense talaga laro daw. But anyway, sabi ko nga, wala akong salary. I don't get any percentage on the first few months sa Mavs Phenomenal. Mhm. Hindi ko hiningi kay Coach na, Coach, ano ba yan? Manager na ako, bakit di mo pa ako Oo. Wala akong ganun. Oo. Up to the point na parang si Coach Mab na yung nag-initiate sa akin na, Dane, parang I think it's time na magkaroon ka na ng fee or Percentage. or may ganyan. percentage ka na sa Okay. ginagawa natin. Sa mga Tama. events. Ginawa namin business talaga ang events ng Mavs Phenomenal. Oo, no? Yes. May issue pa ngayon, boss. Na-post pa ako kasi nag-send ako ng mga packages. Di ko alam kung alam niyo yun. Oo. Ayun. Correct. Nag-send ka ng packages. Hindi, kasi di ba pag By- client and manager, management side, dapat Siya may kapag-usap Oo, eh. private yun eh. Hindi mo Mm. dapat ina-expose yun sa Correct. public eh. So, Mhm. meron nag-inquire no na client, parang magkano yung Mavs Phenomenal, gano'n, pag dinala namin sa lugar. So, Oo. nag-send ako. Tapos pinost, nagulat sila sa presyo, parang Ganun 200,000 daw pala yung plus. presyo ni Wow Coach naman Mabs. daw. Ano kayo, Oo. PBA, mga gano'n. Okay. So, yun, may issue rin gano'n. Mm. Okay. Naalala ko yun, Yes, Sob. oo, yun. Nag-trending yun. Oo, so, grabe yun. Nag-trending yun. Anong pinakamalala yung dayo para sa'yo? Pinakamalalang dayo namin, siguro yung Leyte. Leyte, bakit? Matindi Yun yung ang- first leg namin na official game, 5-on-5. Tapos we stayed in Leyte for almost 1 month. Tagal nyo nung na-stuck doon, Sob, no? Yung may Yung binagyo pa yung kayo? bumagyo. Oo, yung isang Nung buwan kayo kasagsagan doon. ng bagyo, akala namin mamatay na kami. Oo. Kasi nasa tapat kami ng dagat mismo. Oo nga, napanood ko yun. Tapos naghahanap kami ng magre-rescue na sa amin kasi Oo, ang dahil lakas high tide na ng na. alon, Oo. nag-high tide na. Tapos walang ilaw, brownout. Tapos yung time na yon, 'di ba, babagyo, boss, during the weekdays. Weekend lalaro kami. Oo. Tapos bubugbugin talaga kami ng mga iba't ibang player. Grabe, Mga import. no? So, Oo. kami at that time, para nagsisimula pa lang kami. Pero yung dedication ng team namin, grabe. Solid na rin. Yung full effort para manalo, yung contribution nila, grabe. Yung dayo nyo na yun, bayad kayo doon? Bayad, ano yun? Nagsimula yun, door charge. Parang magbabayad ka ng ticketing. Ah, Yan. okay. Ticketing. Wala pang TF nun. Wala pang Okay. TF nun. Kasi tinatry pa lang namin yung ano nun eh. Kung effective ba na ang Mavs babayaran ng papanoorin ng mga tao. Mm-mm. So nag-charge kami ng mga 50 pesos, 100 pesos. Para makanood sila. para makapanood sila ng Tapos laro. sa inyo yung income o hati kayo Sa amin nung, yun, pero binibigyan din namin yung organizer. Okay. Yes. So, Tapos yung sumunod na, nung pumutok na yung pangalan, binabayaran na kayo kada dayo nyo? yes. Actually, binild namin yon para magmarka sa tao na ang Mavs, pwede mo nang invite sa lugar mo, pero ito yung fee. Oo. Yun. So, Tapos pinampupusta nyo yung bayad sa inyo? hindi kami... Oy. Hindi kami nakikita. Tanong yun, tanong. Hindi, Tanong. nung nagsimula na yung mga ganong klaseng game ng Mavs, yung mga invitation games namin, nawala na yung pustahan.
Okay. Kung merong mang pustahan na nangyari, that's outside Mavs and the other Outside na team. yun Eh, sa ba't kanila. sobrang intense pa rin? Syempre maraming... Competitive talaga mga Pinoy? Sa mundo O talaga ng basketball Oo, talaga. lagi naman yan. Lagi naman yung may Kahit ice tubig lang pustahan, papayan Actually, yan sa alam court. niya eh, naman no? yan. Oo, Opo. matik yan. Okay. Nakakatuwa naman. So Sob, yung mga naging pinagdaanan mo dito no sa pagiging kasama or vlogger, influencer, content creator dun kay Coach Mavs. Yes po. Paano to nakatulong dito sa journey mo naman bilang isang negosyante? Siguro, boss, to answer that, nadisiplina ako eh. Okay. When it comes to finances, disiplina sa katawan ko, sa sarili ko. So, nire-apply ko lang siya sa business side. So, kasi si Coach Mab yung ibigay sa akin ng opportunity to, para mabigyan ako ng bagong journey sa buhay ko. Mm. So, I made sure na hindi masayang yun. Sabi ko nga sa kanya, Coach, pinalam ko pa sa kanya, sabi ko, Coach, one day magkakaroon ako ng negosyo ko. Mm. Ito yung gagawin ko. Okay. Sinuportahan niya. Sige, Dane, do whatever. I'll help you. I'll introduce you to my market. Oo. Ikaw nang bahala kung paano mo i-build yung sarili mo. So, planado yun, boss. Oh. Yung magne-negosyo ko, sinabi ko na sa kanya yun before pa lang. Okay. Kasi ako, nakikita ko yung sarili ko, hindi talaga ako basketball eh. Diba? I mean, makikita ko yung sarili ko for a time with Mavs Phenomenal, pero hindi talaga ako meant for that. Correct. Alam ko talaga yung ano yung gusto kong gawin. Negosyo Gusto ko talaga. magnegosyo talaga. Mm. Kasi yun na nakikita kong long form talaga. Yeah. Oh. Correct, 'Di ba? correct. Kasi ang spotlight kasi it doesn't last forever. Mhm. Yeah. Kumbaga, kung mabigyan man akong spotlight sa Mavs, alam ko may ano lang yun eh, season lang yun. Yeah. So I have to find a way na para masustain ko yun. Correct. So kaya ako nag-business talaga. At malaking tulong yun kasi si Coach Mab yung nagbigay sa akin ng unang market. Oo. Kasi nakikita ka na nila eh, Yes. no? So lahat ng bumili ng sapatos ko noong una, Mavs Phenomenal fans yun. Fans yun, correct. Oo. Pero wala kayong tie-up dyan ni Coach Mab? May profit sharing ba Wala kayo? po. Wala. Tinulungan niya lang Tulong lang talaga talaga. ako 100%. Wow. Grabe, Shoutout no? sa iyo, Coach Mab. I love you, Grabe. Coach. Yun. Solid. Saka kay Ate Awi, sa wife niya. Oo. Yun. Solid. Actually, pag nanonood ako ng Coach Mab, nakikita ko parang yung values talaga ni Coach Mab. Solid Grabe din yung talaga. taong yun, bro. So, pati financially, tinuturuan ka niya? Financially si Ate Awi. Okay. Si Yung Coach wife. Mav kasi talaga, siya magaling siya mag-motivate ng tao, magdisiplina ng tao eh. So, pero pagdating siya, alam naman natin, meron tayong strong side, meron tayong weak side. Correct. So, si Coach Mav, hinayaan niya na sa finances, yung wife niya yung nag-handle. Yun. Ilan taon na ba yung si Coach Mab? Si Coach Mav, kay dad ko, mga 33, 34, Okay. maybe older than me. Matured lang talaga siya. Yes, mag-isip. matured lang talaga siya. Sobra. So, ito sa pagninegosyo mo, Sab, ano yung masabi mong biggest challenge na pinagdaanan mo sa pagninegosyo? Pinaka-challenge sa negosyo na nagsisimula, boss, or up to now? Kahit ngayon? Buo? Oo. Siguro pinaka-challenge sa akin ngayon is yung time ko na inaalat ko kasi parang china-chop-chop ko sa daily. Ang dami kong gustong gawin pero kailangan ko din bigyan ng oras lahat ng current na negosyo natin. Correct. And at the same time, nandito kami ngayon sa season ng stage ng amin ng mga employee namin na dine-develop namin yung improvement na, which is yung discovery nga. Yeah. We did that. So ngayon, meron kaming every Wednesday, parang 7 a.m. morning, nag-training sila, accountability with Coach Jen. Yeah, nice. And yun yung pinaka-challenge sa amin kasi syempre lahat kami kailangan gumising sa umaga. Tapos nakita ko talaga na, kasi unang problema ko talaga tao eh. Okay. Oh, yeah. Yung problema nila, problema ko. Correct. Pag di sila mapapasok, problema yun. Correct, Kasi correct. syempre, hindi naman ako nakapag-hire ng sobrang daming tao eh. Yeah. So, very challenging yun. Pero when we did this discovery, nakikita ko yung changes ngayon. Nagiging mas passive sila, mas nagiging energetic sila. Hindi na sila kailangan diktahan na parang, ba't di mo ginawa to? Minsan sila pa yung nag-initiate na, boss, kailangan na ba namin gawin to? O boss, nagawa na namin to. O tapos na po yun. Yung gano'n. Na-build na yung character of being responsible, Yes. no? And I'm Galing. just so happy kasi yung duplication na iniisip ko dati, ngayon parang dati iniisip ko 2 tao lang or isa. Ngayon parang lahat. Pwede, Kaya- no? Parang lahat pwedeng i-duplicate. Oo, Ganong correct, klaseng correct, ano. correct. Yan. Nakakatawa. Padala lahat sa discovery ang mga Kailangan ako. I suggest you should do discovery. Yeah. Whether nasa business ka or hindi. Mhm. Yeah. Agree. Ngayon naman, Sob, na nag-expand ka na into different businesses, di ba? Yep. Ano naman yung sa tingin mo,
yung parang excited ako ngayon kasi ito yung mga ganap sa buhay ko. Ano yung pinaka nagpapa-excite sa'yo sa araw-araw ngayon? Nagpapa-excite sa akin when it comes to business, siguro yung learnings sa pagpasok sa mga bagong industriya. Okay. For example, ako, I'm very grateful for the opportunity kay Sir Michael ng Pablings, no? Mm. Kasi wala ko idea pagdating sa barber. Pero nagpapagupit ako. Oo. So sabi ko, why not I just do the business kasi lifestyle pa rin naman. Yun naman yung business ko. Lifestyle pa rin naman yan. Sapatos, damit, connected pa rin sa buhok. Correct. So, yun yung para na-excite ako ngayon, malaman kung paano ko matututo sa mga ganong klaseng negosyo. Okay. So, marami din. E-com. Yan, e-commerce. Marami, boss. Ang daming plano actually. Sinong masabi mong pinaka-mentor mo ngayon? Pinaka-mentor ko ngayon actually is, of course, number 1, sila Coach Ross. Mhm. Shout out Coach Russ. Si Coach Jed, batang mentor ko yan. Yeah. And sobrang 21 years old. grabe ang batang yan. Sobrang dami ko natutunan sa Lupit kanya. And of yan. course, si Boss RDR. Shout out. And sa si RDR. Boss RTD rin, hopefully. Okay. Nakapag-usap na rin kami ngayon once Ay, in a the while. best yan. Marketing, content creation. Yes. Yun ang solid din talaga, no? Correct. So ito, medyo pasok tayo ngayon sa shoe game, no? Gusto naming mas maintindihan yan. Mhm. Ikaw ba, Sob, ano yung mga diskarte mo? Paano ka nakakahanap ng mga rare and limited sneakers? Well, ngayon, I think I can say na mas madali na siya because of social media. Correct. So, hindi katulad nung dati na nagsisimula kami. Kami yung naghanap ng suppliers. Mhm. Okay. Pero ang kagandahan nun na nagsisimula kami before, meron na kami mga suppliers, so meron na kami mga online resellers na trusted na up to this date. Mhm. So, ngayon, mas madali na rin din kasi meron may nagme-message sa amin, boss, meron kaming ganitong supply. Baka gusto mo kami na magbaksak sa'yo. So, it's easier. Ngayon, dahil nga sa social media, ayun din yung mga advantage pag meron kang SOCMED Correct. for marketing talaga. Hindi na siya parang effortless na, boss. Yeah. Yan, ano mo na lang, i-filter mo na lang kung legit ba or hindi. Correct. Ganun na lang, yun. So yung sa shoe game na yan, so kasi napanood ko pa dati yung mga content mo. Kahit pag meetups, binibidyoan mo rin yun yung mga meetups mo, di ba? Boss, Dati yung sugal hindi, buhay yun. oo, di ba? Yung hindi pa sa shop mo. Oo, boss. Solid yun Kamusta yung journey na yun? Yung ganong klaseng parang nagsisimula ka sa shoe game. Kasi marami ngayon, ang daming gustong gawin yan. So, Oo. shoe game. Ano ba sa tingin mo yung, kasi baka nakikita nila ngayon, ikaw kasi Dane Grospe ka na Yeah, Di ba? Yung Parang ngayon na, boss, no? Yan na yung Oo. nakikita nila Pero ano ba yung, kung gusto nila mag-shoe game, ano ba yung dapat nilang i-expect sa umpisa? Baka mamaya may pagdaanan sila, tapos sabihin nila, ang hirap pala nito, ganyan, Oo. ganyan. Ano bang masasabi mo dyan? Actually, ako, many times na ako na-scam. Many times na ako nakabili ng peke. Ilang beses na rin ako naloko. So, part yan talaga ng journey na yun And the funny thing is about that, na-film ko lahat yun. Na-content ko lahat yun. Oo. So, the story is parang busog na busog yung story ni Dane Grospe as shoe game reseller. Yeah. So, talagang kahit yung di ko na-feel na parang naloko ko niya rin na scam ako 50,000 pesos. Hindi ko feel na i-film yung sarili ko. Pero because maybe one day may ibang tao dyan na nagsisimula, ganun din yung dinanas nila. Mapanood nila kung paano ko siya na overcome. Yeah. Ganda. So, binild ko talaga yung story ako and it's a matter of just doing it. Yeah. Ang galing. You know, even if you fail, even if mascam ka, manakawan ka ng tao mo, or kahit anong bang mangyari, it's about paano mo siya tatayuan ulit 'Di ba? Kasi minsan pag nawalan na tayo ng nanakawan ako, wala na to. Tumigil ka na. Itigil ka na. Doon ka natalo. Yeah. Pero paano kung okay, may natutunan ako ngayon, paano ko gagawin to na hindi na maulit to? Okay. Yeah. Yun. So, yung mga ganong Yan yung sinasabing challenges. ang business talaga infinite game yun Wala Infinite yang game yan, boss. matatapos lang yan pag nag-quit ka na. Yes. 'Di ba? Pero hangga't kung nag-fail ka lang, bumabounce back ka, may konting setback, Yes. balik ka, hindi ka mawawala sa game no. And boss, once the company is getting bigger, mas maraming problema. Yeah. Yun. Totoo So yan. yung experience ko in the past, yung nagsimula ako, wala pala yun sa na-experience ko ngayon. Sobrang Baby lang layo. pala So, yun. 10x, galon. Ganon kalaki. Ganon kalaki yung mga problema. Pero, kung may mindset ka, buo ka talaga, at syempre meron ka mga mentors na nagtuturo sa'yo, kayang-kaya, boss Yeah. Kaya. Sob, mga sob, narinig nyo yun. Gusto nyo maging
din gospel level, 10x yung business, 10x din yung problem. So kung Yes. ngayon pa lang, maliit pa lang yung business mo, no, na parang nangangayaw ka na, mahirapan ka talagang makarating dun sa Correct. gantong level. Kung hindi mo siya i-grow yung sarili mo, of course yung personality mo, yung character mo, disiplina mo, adversity quotient mo sa mga challenges, 'di ba? Kailangan i-grow mo yan. And of course, competency mo as a businessman. True. I agree. 'Di ba? Para ma-overcome mo yan at makuha mo yung gantong level of, masasabi mo bang ikaw ngayon ang isa sa mga pinaka-successful na sa sneaker industry? No, definitely not. Or one of the. Siguro ayoko na lang tama mag-label no. Pero sa akin kasi I parang hindi eh. Kasi I know a lot of business owners pagdating sa sapatos sa sobrang successful. Pero tahimik lang talaga sila sa Ako social hindi media. ikaw, para sa'yo sino? Marami, boss eh. Sample. Soul Mga Republic, Shoe Game, sila Oo. Big Boy Cheng. Okay. Marami, Aftermarket. Ay, solid din yan. Solid yung mga yan, boss. Pero hindi kilala yung owner na brand. Yung brand yung kilala, pero yung Yes. personal Oo. brand wala. Pero ngayon, ganun na rin po yung ginagawa nila marketing. Nagpapakita Oo. na rin sila ngayon Sa sa mga aftermarket, kailangan video. eh. So, active na rin sa yan yung mga sob talaga. Okay. So, I'm not gonna say that I am one of, but maybe one day we will get there. Yes, for sure. Kung yun talaga yung plano ni Lord sa atin. Correct. Ngayon, Sob, na patuloy ang pag-expand no ng Flip, Yes. Phenomenal Soul, 'di ba? Dumating ka ba dun sa point diyan sa journey mo na yan na parang bumagsak ka, rock bottom, tapos parang gusto mo nang mag-quit, parang ayaw mo na siyang ituloy. May ganung ano, kasi parang napansin ko dire-diretso tuloy-tuloy paangat ka eh. Maraming times eh. Sob eh. Talaga? Siguro I'll give you an example. Sige no? nga. Sobrang init ko nun. Sobrang aggressive ko nun. Meron tayong mga decision na minsan doon tayo matututo eh. For example, nagbuo ako ng branch sa Las Piñas. Hindi ko siya inaral mabuti. I just decided to put a store there without doing my assignment as a business owner. Okay. So tayo ko. Ginastosan ko talaga and everything. Tapos parang okay lang. You know, parang hindi siya yung ina-expect Putok ko. na putok. Yung putok na putok, hindi. Okay. So, natuto ko doon. So parang sabi ko parang, ano ba yan? Parang Ano, lugi? nakakawala ng, hindi lugi. Break Actually, even. hindi naman break even. Kumikita, pero hindi yun yung ina-expect ko. Kasi ginandahan ko talaga yung store eh. Tumodo ka dun Ginastosan eh, ko no? eh. Tapos Ginastosan yung ko eh. market, Tapos hindi. yung market pala, hindi. Hindi yun yung ina-expect ko. Hindi siya lugi, hindi naman siya break even. Pero hindi siya katulad ng Tomas Morato. So, natuto ako doon. And that's why I decided ngayon, mas maingat ako when it comes to expanding. So, inaaral ko muna yung lugar. I have to find the perfect spot. Kasi nung lumipat kami sa Tomas Morato, oh my, grabe talaga si Lord dito. Hindi to miracle to eh sa akin as a business owner. Grabe tong Paano Tomas mo Morato. nasabing miracle siya? Yung in-expect ko, na-exceed niya. Okay. 10x. Ganon. 10x, no? Yun na lang. Grabe yung suporta ng tao dyan sa Tomas Morato. Actually, nag-start kami, nag-Facebook kami ng mga Toscoin. Pupunta sila to experience that. Grabe. Hindi mo naman kasi talaga nun, boss. At Grabe ka dinadayo- naman kasi. Dinadayo ng mga influencer din talaga, no? Grabe talaga. Oo, marami na rin mga personalities na nakaka-recognize sa atin. So, yung very blessed kami kasi kumbaga lumalaki yung market eh. Yung reach. Oo. Yun. Pati mga celebrity, di ba? Talagang Dumadayo. nagipag-toss coin. Oo. To answer your question, boss, yun. Maraming times na hindi ko feel. Pero, Anong pinanghawakan mo? family eh. Sarili ko eh. Yung sinimulan ko. And also at the same time, I think when we get to the point na hindi na tayo selfish, yung taon, iniisip ko din yung mga taong nakasubaybay. Na Okay. Hindi ako pwedeng sumuko para sa kanila. Correct. Oh. And at the same time sa akin din, sa family ko, syempre ngayon parang family man na tayo eh. diba? So, Correct. lagi ko iniisip for them also. Yeah. Hindi na ako para lang sa akin. So, speaking of, yung mga taong inaalagaan mo na yan, no? Ano yung structure mo, Sob? Or ano yung strategy mo? Paano mo kinikip yung mga loyal customer base O mo? kasi nakapag-build ka ng solid na customer base na loyal talaga sa iyo eh. Paano mo nagawa 'yun? Doon namin ginamit yung retention marketing. Which is nagbuo kami ng community through Viber. Viber group siya. So sa lahat ng mga VIP, we call them
everyone, VIP clients namin yan. Pinapasok namin sila dun sa Viber group namin. Tapos doon kami nagbibigay ng mga tips, promos, before namin ilabas sa aming sa social media namin in public. Sila yung una. Okay. So, grab the market first before namin ilabas sa majority. So, gano'n namin sila inaalagaan, and also at the same time, pinapadala namin sila ng mga PR kits, mga ganyan. Talaga? Galing, mga ha? ganun, oo. Galawang ano yan ha. Kaya siguro ganyan yun sa mga mga luxury brand. Kunyari LV, Yes, Hermes. actually LV, ganun sila mag-alaga. Ganun, oo. Grabe. Una ka lagi, pag Pagpasok mo sa customer store, ka na. tatanungin kaya kung may record ka or whatever. Pag may record ka, talagang grabe yung asikaso sa'yo, True, no? true. Talagang hari ang dating mo. Yes. Correct. Para kami jowa sa para may kaibigan, may best friend ka sa Viber. Ganon yung galing namin na, yun. Yes. Oh. Bago namin to i-release sa inyo dito muna sa mga customer client na namin. Yes. Oo. Para ma-feel talaga nila na parang, uy, VIP talaga kami. No? Oo, no? Galing. Ano sob yung yung pinaka-solid na deal na nagawa mo sa history ng Buy or sell? Buy tapos sell. Sige. Ano yung pinakamalupit para sa'yo? Grabe to. Top 1 to para sa akin sa history. Number ba? Sana. Sana. Kung pwede. Oh my gosh, may number. Para ma-inspire natin yung mga listeners Panalo tong deal natin. na to eh. Parang ganun. Solid to. Pinaka-solid. Hindi ko na kasi sobrang dami kasi. Dami na nga eh. Siguro pinaka-solid sa akin, bumili ako ng 5 pairs. Okay. Around 1 point something. Yeah, something 1 point something. Okay. Tapos, dinala ko dito. Parang in less than a week. Ano yan pre-order na yan Pre-order. Pre-order mo Okay. na. Binili ko na siya for 1 point something. Okay. Tapos nabenta ko siya ng 2 point something. Wow. In 5 11? sapatos. Grabe. Ganun. Doble. Panalo. Panalo talaga. Panalo. Pero yun, nakakatawa nun boss, hindi ko yun kinontent. Bakit? Siyempre, ingat-ingat. Kailangan mag-ingat. Oo. Sob, di ba? Kasi pre-ordered na yun, so may nag-aabang ka na rin na buyer. Yes. Okay. Mga ganong, marami tayong mga clients na ganon. Oh. Paano ka na yung na-update ka sa mga latest trend sa sneaker community or sa sneaker game? Actually, that's why sobrang grateful ko kay Carlo, who is my supervisor. Siya yung siya yung nag-educate sa akin ngayon doon. Okay. Kung yung okay sa market, nagbe-base din kami syempre sa Philippine market, sa marketplace, sa Soul Slam community. And also at the same time, pag international naman yung mga bumibili sa amin, of course, StockX kami. Nagbe-base dun sa market na yan. Gets. Iba-iba, boss. Iba-iba. Depende sa country. Ano naman para sa yung yung parang pinaka-dream sneaker na gusto mong mabili or ibenta? Mabili, personal, wala. Okay. Ngayon, sa akin, wala na. Kumbaga, lahat na ng shoes. Nabili niya na lahat. Oo, hindi naman po lahat, pero para sa akin ngayon, parang tapos na yung season ko na yun eh. Na yung what's for me. Okay. Na parang, kailangan magkaroon ako na to kasi nasa show game ako. Wala nang ganong mindset eh, kumbaga eh. Pero para sa store, Yan. ang dami boss. Mga friends and family na mga Travis Scott. Ay, yun. One of one, yung mga ganon. Yan, solid. Yun talaga yung goal namin at magkaroon kami also ng chance na magkaroon kami ng mga early release ng mga plugs. Na bago ilabas nasa 1 inyo. week. Nasa Sa amin. inyo muna. May contact na kami na ganon. Oh, Wala pa kasi kaming ganun, boss eh. Sob na mga, kunyari, for example, Travis Scott, ilalabas after 2 weeks. Meron nang tumatawag na, boss, meron na kayong ganito, pwede namin kayong supplyan. Oh. So yung mga ganong perks, wala pa kami. So hopefully one day, magkaroon kami ng ganong mga plugs. So i-take ko na to opportunity na to kasi ako hindi talaga ako sneakerhead. No? Yung mga sapatos ko pang tito na ganyan. Okay lang. Di naman. Okay lang. Pero naririnig ko lagi yan si Travis Scott. Di ba rapper yan? Rapper po yan. Paano ba siya biglang parang nakita ko na lang pag Travis Scott yung sneaker mo ganyan, ang sobrang mahal. Bakit ba ganun? Ano ba siya? Designer din siya sa Nike? Ganyan? Yung Travis Scott kasi, Cactus Jack, saka Nike, collaboration Collab lang naman nila yan. yan, Collab dalawa. naman po yan eh. Collab. So meron siya sariling brand ng I'm sure si Travis Scott may designer yan for may his designer. shoes. Okay. So, ang kaganda kasi kay Travis Scott, syempre sobrang sikat. Oo. Talaga namang laging sold out lahat ng concert niya. The branding Correct. itself, maangas. So, siya yung nagsimula ng
Actually, hindi naman siya yung nagsimula, pero Isa sa mga pinaka-latest na Latest. sumikat. At binaliktad niya yung check, di ba? Ni Nike, yung swoosh. So, tapos Cactus Jack pa, Travis Scott. So, ganun talaga eh. Oh, Supply and demand eh. supply and So, demand lang. pag mas konti yung nilalabas, mas tumataas yung demand. Tapos sikat ka Ganon. pa. Oo, So- sikat ka pa. So, Oo. nalagpasan niya na ba to si Kanye? Si Kanye kasi may sariling Yeezy. may sariling brand kasi siya eh. Actually, okay naman si Kanye. Magulo lang yung naging story niya kasi umalis siya. Tapos, ngayon, tinatry niya ulit bumalik. Di katulad ni Travis Scott ngayon, iisa lang yung format niya eh. Momentum Correct. siya. no? Momentum talaga eh. Oo. Ganun. Pero malakas din si Kanye. Don't get me wrong kasi malakas talaga ang Yeezy. Sobra. Oo. Nagka-time na Yeezy talaga lang eh. Di ba? Correct, Oo, correct. Easy, lahat no? Easy lang eh. Oo, correct. Ngayon. Ngayon, Sob, dito naman sa ginagawa mo, no, sa mga yung kanina kasi na-share mo sa akin sa ginagawa mo, ito yung pinaka-solid na deal mo. Okay. Ano naman yung Pinaka-horse. pinakatalo mo, Pinaka-olats. pinaka-worst na deal mo? Oh my gosh. Kung meron. Mas madami. Mga binibili kong shoes na akala ko tataas. Tapos bumabaksak. Ganun. For example, Lebron 20. Ayan, dami namin binili niyan, boss. Lebron 20, nag-stock ka na marami. Napakadami. Tapos Okay. yung mga... Tapos natalo. Talo nila Lebron. Bumaba. Tapos Hindi na- na-choke. Na-choke. Patay. Oh, maraming ganon, boss. Oo. Mga sapatos na hindi na namin alam kung gaano karami yung nilalabas. Minsan, Mm. for this season, ito ilalabas. Mm. Tapos magulat kami, next week meron na naman pala. So Yun yung nga. market, bumababa ng bumababa. Kasi bakit? Naka-display na sa mga physical store ng Nike, ng Foot Lockers. Mm. So for us resellers, nahihirapan kami mag-adjust talaga doon. Minsan, binibenta na namin siya just for break even or minsan sinisale na namin siya para hindi lang mag-stock sa amin yung para hindi matagal yung pera doon sa stocks. Correct. So marami boss, maraming storya pagdating diyan. So patalo na yun, patalo na. Oo, Yung kumbaga minsan. understood na yun, losses na yun talaga. Oo. Oh. Balikan natin ng konti si Travis Scott. Pero bawal na si Travis Scott. So, kung ikaw, ano yung, kung mag-design ka na sneaker inspired by a famous artist, sino yung gusto mo? Maliban kay Travis Scott. Justin Bieber. Uy, pwede. Parang wala pa nga siya, no? Meron siya Drew merch eh. Merch. Drew. Yung may smiley face, Oo. tapos may nakalagay Drew. Oo. Pero Yun yung sa merch, kanya. hindi pa Merch sapatos yan. yun. Oo, mga di ba? damit yun. Pants. damit Okay, yun eh. Pero sapatos wala pa ata. Ah, Meron siya mga Vespa collaboration. Oh, yun, nakita di ko ba? yun. Alam mo yun, boss. ah. So feeling ko si Justin Bieber has a very good story. Mm. Fashion-wise, siya rin. Mhm. Ang ganda maramit, ang ganda ng dating. Feeling ko siya pwede. Okay. That's just my opinion kasi ko Justin Bieber boy talaga Yeah. ako. Lumaki ako Bieber talaga ako eh. Sample boss. Sample. Uy, baka di nyo natatanong mga Sob artist to, si Sob Day. Naman. Drummer. Drummer. Ayan. Nakakatawa nga yung storya mo na yon, no, na nung umalis ka sa band tsaka sila sumikat. Opo, grabe. 'Di ba? Yeah. Pero it was a blessing in disguise. It was. 'Di ba? Correct, Dahil correct. nahanap mo kung ano talaga yung para sa iyo. Yes. Kung Meron hin- talagang alat si Lord para sa'yo. Correct. Mm. Napaka-inspiring nung story mo na yun. Thank you po. Thank you. Yes. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. So, ngayon, Sob, ano yung pwede mong i-advise sa mga gusto magsimula sa shoe game or As in, sa simula pa lang. magsisimula pa lang, anong pinaka gusto mong ibigay na advice sa kanila? Tips. Ang pinaka-tips ko, aralin nyo. Number 1. Pangalawa, kayo mag-overthink. Simulan nyo na. Yun lang yun. Kumbaga, kasi minsan, parang may mindset tayo na parang inaaral natin masyado mabuti and overthink natin up to the point na parang, ay, wag na lang. Wala Di na execution, ginawa. no? Oh, hindi na lang. Oo. Paano ko yung pa rin para sa'yo? Correct. So, ako, nung sinimula ko siya, lakas loob lang. Mhm. Correct. I did my part. Inaral ko. Dapat alam ko yung sapatos. Mm. And at the same time, simulan ko na siya. Yeah. Yan. Mm. Ganun lang siya. It doesn't matter whatever the amount is, as long as you have the character and talagang desidido ka na nagagawin ko na to, then you'll know if it's for you and if it's not. Diba? Magkano yung Sob? Kunyari may isang tao gustong na-inspire dito sa podcast natin. Sa Yeah. tingin mo, magkano yung good capital para makapagsimula ng sa shoe game?
Depende kung gaano ka mo binibigay yung timeline sa sarili mo. You can start with Okay. 1 pair, you can start with 2, 5, 10 pairs. Mm. So, amounting of 5,000, 10,000, 30,000, 50,000, it doesn't matter. Mm. As long as gawin mo siya, bili ka ng pinakamura, markupan mo, Mhm. pag nabenta mo, reinvest, bili ka ulit, same time. Ganon, ikot lang, cycle. Ikot lang, no? Yeah. Oo. Noon, nung start ako, ganun lang din eh. Parang naalala ko na 3 or 4, mga 5 pairs of shoes lang yon. Tapos Oo, mga boss. medyas, bag. Yes. Less than 10K lang ata yung ano ko nun eh. Saka wag Yung sila puhunan boss ko. ma-pressure sa napapanood nila. For example, ako napapanood nila, ay kailangan boss day na. Oo. Kailangan 50,000 din ako. Hindi naman yun yung sinasabi namin sa iyo. Ang gusto na, ang pino-point out is a matter of just doing it. Yeah. Mm. Saka wag mong i-pressure yung sarili mo sa time ng iba. Oo. Kasi Kanya-kanya may sarili timeline. kang oras, Yes. Diba? Correct. Pwedeng sa'yo isang sapatos, pagulat ka, ikaw na pala yung bilyonaryo sa shoe Mm. game, di ba? Mhm. So, just do it. Yun lang. Sabi nga ni Nike, just do it. Correct. Yan. Ganda nun ha. Ako ang pinaka nakukuha ko dito, simulan lang talaga kasi wala namang sureball na business, mga Wala, sob. boss, wala. 'Di ba? Business trial and error yan. Mm. Minsan tsaka hindi ka rin pwede maging complacent na pag pumutok na yung business mo, kampante ka na. Hindi. Maraming competition. Malaki ang competition. Hindi ka pwedeng tumigil sa pag-aaral. Hindi ka pwedeng tumigil sa pag-expand, sa pag-develop, pag-grow ng competency mo. Kasi pag hindi, meron at merong mas aangat sa'yo. True. 'Di ba? Yeah. Pero ang pinaka-importante lang sa kahit anong negosyo naman, simulan mo. Yes. Simulan mo, yun. 'di ba? Very important. Ikaw sa anong pinaka natututunan mo dito? Ako sob, lalo na sa mga timawa natin, mga katimawa nating nanonood, no. Ito sobrang importante. Resiliency talaga. Mhm. Yung nakita ko kay Sob din eh, no. Kasi kung titignan mo, parang kunyari ako napapanood ko lang sa mga vlog mo, parang ang dami doon, puro panalo ka eh. Konti lang naman yung napapanood ko dong Olats eh. Yeah. Pero based dito sa kwentuhan natin, parang mas napakadami mo rin pala mga Olats na deal. Marami. Pero the reason why you're still here and you're one of the best in this industry simply because di ka tumigil. Mhm. Yeah. Consistency. Parang consistency. Banat lang ng banat. Ay, natalo ako. Okay, sige. Learning. Ano pwede ko matutunan dito? Okay, paano ko to i-apply? Next. Yun yung nakita ko sa'yo. Hindi ka tumigil. Parang, Correct. Boss. ito, para sa pamilya. Tapos may anchor ka. Yes. May anchor ka ng negosyo na hindi lang to para sa'yo na lang. Yeah. Diba? Kasi ang dali namang lumipat ng ibang business or ng Totoo. ibang industry. Diba? Kung pera-pera lang to. Pero ikaw, may iba kang anchor eh. Pamilya mo. Thank you. Yeah. Mga taong- Totoo po yan. Tsaka yung pinaka-favorite ko na anchor mo is yung community mo. Yung naniniwala na sa'yo. Yeah. Parang, nung sinabi mong, hindi ko pwede itigil to kasi may mga naniniwala na sa akin. Sobrang solid nun. So, Mhm. no wonder bakit ka naka-build ng loyal customer base na hanggang ngayon, grabe makasuporta sa brand mo, grabe makasuporta sa'yo kasi sila mismo, priority mo sila. VIP mo sila. Yeah. Opo. Diba? The best yun. Correct. So sa mga sob na gustong pasukin ng shoe game, ang sneaker industry, simulan nyo, aralin nyo, and then syempre, huwag kang tumigil na konting may challenges, may setback. Part yan ng laro, part yan ng game, no? Basta simulan mo lang kasi hindi ka magiging Dean Grospe kung hindi mo sisimulan. Correct. Diba? So I'm sure marami kayo natututunan mga sob. At of course, syempre, papunta na tayo sa exciting part or favorite ng lahat, Ano yan? ang Tough Talk. Ooh, No? yun na. Sa pagbabalik yan ng Timawa Podcast. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Okay, game. So, ito na tayo sa Tough Talk, ang favorite ng lahat. So, Sob, meron kaming Magic question. bell. May tough questions kami sa'yo. Okay. Okay. Meron kang 3 lifeline. Yo. Kung ayaw mong sagutin yung tanong, pindutin mo lang tong bell. Next question tayo. No judgment, no questions asked. Next Move Next to the question. next. Kung ayaw mo Okay. sagutin yung tanong. Alright. Okay ba? Pero hanggang 3 pass ka lang. Tatlo. Pag nagamit mo na, Kailangan ko na sagutin yung kailangan iba. mo sagutin. Kailangan na. No matter. Di ka makakalabas dito sa kotse. Alright. Okay, Sige, G. game ako dyan. Okay, game. Okay, sige. First question, Sob. Yes. Ano ang overrated pair of sneakers para sa'yo? Panda Dunks.
Kawawa naman yung Panda Dunks. Lahat naman ata yun ang sagot. Halos lahat yan talaga yung sagot. It's either Samba or Panda Dunks. Oo. Bakit? Ba't sa'yo, para sa'yo overrated din siya? Lahat yun ang suot eh. Lahat yun na yung sinusuot. Saka yung market din nun, pababa. Oo. Kasi sobrang no? release eh. So, Yun nga eh. yeah. Natalo ka ba doon sa Panda Dunks? Hindi Noong naman. una, boss, sobrang lakas namin doon. Oo. Grabe Demand doon eh. Grabe yung demand sa amin nun. Ngayon, wala na masyado. Wala na. Wala na. Pero hindi ka naman naiwanan ng maraming stocks kasi bumomba ka na ng order. Marami pa rin akong stocks ngayon kasi marami pa rin naman bumibili. Pero not like before talaga. Yun ang hinahanap. Grabe, Uy, may no? Panda Dunks ba kayo? May Oo, Dunks ba kayo? Uy, meron ba oo. kayong ano? Ganun, laging ganun. Oo. Ang sumunod doon, ngayon, hanggang ngayon din Samba. naman Samba eh, no? Samba. Lahat ata Samba din, boss. Marami Ay, ka pa grabe. rin bumibili sa inyo. Marami pa rin bumibili Samba. sa atin yan. Pero Oo. hindi na katulad nung dati. Okay. Kasi, yan. Okay? Hey, hindi ka gumamit ng lifeline, ha? Okay, goods. Next question, Sob. Para sa'yo, ano ang pinakabaduy na sneakers of all time? Pinakabaduy na sneakers of all Mm. time? Oh my gosh. Ano? Mm, Ba't ba na-invento yung sneaker na yan? Baduy. Siguro sa akin yung yung red boots na alam mo yan, okay. boss, yung mataas, yun, yung red boots. Parang yan. kay Astro Boy. Yung Red yung boots. parang kay Astro Boy. Sino brand yan? Anong magsusuot brand? nun? Sa mga sneaker ko, nang dami nagsusuot ng ganun. Mga trip nila. Alam ko Adidas yun eh. Oh. If I'm not mistaken Saka meron din gumawa nun, yung Crocs din. Oo, ginawa Na niya yellow. Crocs. Ang Oo, taas binutasan din niya. nun. Oo, binutasan niya. Yun. Para sa akin, baduy yun. Hindi ko alam, marami magagalit pero sa akin baduy yun sa akin. Ako di ako nagsusuot nun ha. Kanya-kanyang taste yan. Oo. Kanya-kanyang taste. Pero diba? sa States, daming susuot nun sa mga sneaker cons. Oo nga, pero parang ano ba yun? May ano ba yun? Mass release ba yun? Wala eh. Parang wala eh, no? Pero baduy. Baduy. Ako rin. Hindi ko rin maintindihan. Di mo alam paano pupormahan eh. Kabugera. Oo, unless kung model ka talaga eh. Oo. Or model. Kung model ka, pwede. Oo. Oo. Labo nun. Alam mo yung parang si Astro Boy, yung kulay pula yung ano niya, paa niya. Like anong kataas? Boots talaga. Boots talaga. Tapos ganun Pang yung heart itsura. evangelista bagsakan mo nun. Ewan ko. Kaya parang Sa mga kinakabahan ako sa next question. Nababasa ko. Bakit mo binabasa? Ay, wala ba? Sige. Next question tayo. Okay. Total nabasa mo na. Oh. Bago pa itanong. Okay, go. Sino para sa'yo ang pinakamalaki mong rival dito sa Pilipinas sa shoe game? Okay. Next. Okay. Next. Ito kasi Sobdane, alam naman natin na putok talagang shoe game ngayon. At Okay. marami nang nagko-content nito sa social media. Mhm. 'Di ba? Ano yung pinakawalang kwentang shoe game business advice na narinig mo sa social media? At kanino yun nanggaling? Papangalanan? Kailangan ipangalanan, hindi naman. Kanino? Sabi mo muna advice. Pwede mo namang i-explain. Sige, mami ko na lang. Sabi sa akin ng mami ko, anak, baka malugi ka lang dyan. Tigilan mo na yan. Yun na lang. Okay. Okay. Sige, ito na lang. Huwag mo nang pangalanan. Ano na lang yung sige. advice na una mong naisip kanina. Pero Huwag hindi mo natin pangalanan, doon kayo papangalanan. nanggaling. Okay. Malaki ang hindi ko na papangalanan. Hindi na, pangalanan. Huwag na. Pinakamalang kwentang advice. Dami kasi nagko-content kayo niyan eh. Pinakamalang shuging. kwentang advice. Parang wala akong maisip pa. Toxic ba sa sneaker industry? Hindi, boss eh. Hindi. Hindi naman. Suportahan. Sneaker culture. Suportahan kami dun eh. Oh. Pinakawalang kwentang advice? Wala akong maisip Siguro ano na lang, Magsuot ka nung high cut boots na sneaker. Red boots. Red boots. ayan na lang. Sige. Boss, bumari ka ng itong specific pair na to ng marami. Kasi tataas to. Yun na lang. Wala kasing assurance, no? Ginawa ko yun. Tapos naiwan sa akin yung stocks. Okay. Anong pair yun, Sob? Marami. Iba-iba na. Violet na dunks.
Oo. Mga Nauso ganun, yung dati boss. eh. Oh, yung violet, Oo. yung purple, Kurt purple na dunks. Okay. Ayan, bili ka na madaming ganyan, boss, kasi tataas yan. Kasi yung color ngayon eh. Ganun, ganung advice ba? Okay. Sige. Next question. Kung kukuha ka ng endorser ng Flip, Ayun, gusto ko yan. Yan. ano mas prefer mo? Celebrity o influencer? At bakit? Ako siguro kukuha ko, artista or influencer. Siguro kukunin ko si influencer ako. Influencer. Oo. Bakit? Gusto ko si, Sino? Kong TV. Uy, shout out. Shout out Hindi man ganun ka forma si Kong TV, but the story and Yeah. the humility of that person. Correct. Grabe. Solid yun. Sobrang laki ng impact niya rin sa akin. Kasi nung na-meet ko siya for the very first time, ibang klase siya magsalita, boss. Talaga. He's funny on the videos, pero ang dami Wisdom. mong mapupulot sa kanya. Grabe wisdom niya sa Grabe personal. wisdom. Saka yung iba yung aura. Malalaman mo sa tao yung parang, grabe to parang sobrang daming laman nito So yun, siya talaga yung gusto ko maging endorser ng Flip Phenomenal Soul, Kong TV. Tinry mo na siyang i-approach at i-offer sa kanya yan. Hindi. May hiya factor pa, boss eh. Oh. Yun. Pero minsan, recently lang nag-message siya sa akin sa IG ko first time, boss Mhm. Tatanong siya ng sapatos sa akin. Eh. Sabi niya, boss, meron ka bang size nito? Ganon. Sabi ko, boss, sige, ako na po bahala dyan. Di-deliver ko pa sa inyo. Ganon. Oh, starstruck talaga Natuloy ako, na, boss. natuloy na. Hindi pa. Kasi nung time na yon, di ko lang, baka may time lang siya mag-message, naalala niya lang ako. Minessage ako. Nung nag-reply na ako, hindi pa siya nakapag-reply sa akin. Naku. So, Kong TV, please, I love you. Baby. Boss Kong. Boss So, Kong, I love you so much. Try mo na, Sob. Baka Di, yan, sak- malay mo, yun lang inihintay ni Kong. Sakto may Kong's Unbelievable Basketball. Ay, meron sila sa Star, Star Magic. na laro. Oo. If you're watching this video, Kuya Kong, kung ano yung sasagutin mo dun sa Star Magic game na yun, ako na magsusponsor. Yun. Boss Dane. Sabihan mo lang ako anong gusto mong shoes. Boss Solid. Dane. Boss Yes. Kong. Hindi, yung kaibigan ko, si Chris, yung Kasali kabasketball namin. sa lineup. Kasama doon kasi kapit-bahay namin dati sila Kong. Kalapit Village. Okay. Dito sa Cavite. So, pag may liga sa kanila, sumasali kami dun sa kanila. Nakaka-basketball kayo ng mga bata pa kami. Sila Juni Boy, ganyan. So, isang tropa ko ngayon kasama dun sa Kong's Unbelievable Ayun, sabihin mo Basketball. ngayon. Yun. Papakita ko sa kanya tong video. Okay. Yeah. Para mapakita niya kay Kong. Pero si Kuya Juni Boy, saka si Kuya King, si Boss King, kausap ko na lagi yan. Mhm. Ayaw ko lang talagang, syempre, ako yung mag-initiate na, Kuya, baka gusto mag-endorser. Nahihiya talaga ako. May hiya talaga ba? Sakto yan, boss, sa Kong's Unbelievable Basketball. Oo, boss. Sponsoran ko talaga si Sakto, Kuya Star Kong. Magic, wala laro sila, oh. Star Matic Magic yun, pa matic naman yun. yun, boss. I love you. Yan. Eto, next question tayo, boss. So, masasabi mo ba na mas mabilis ang growth at success mo nung umalis ka kay Coach Mabs? Yes. Okay. Pero don't get me wrong, kasi nagamit ko yung natutunan ko doon, times 2 ko lang, times 3 ko lang. Yeah. Yung experience ko sa kanila, mas marami ako natutunan na ito pala dapat di ko gawin, ito yung dapat kong gawin. So mas naging aware na ako, saka mas naging matalino na ako. Okay. So mas mabilis, yes. I can answer that. Yes, mas mabilis, boss. Tsaka actually, normally, ganun yung nangyayari. Pag umalis ka dun sa mentor mo, dun sa leader mo. Kasi pagka under the umbrella ka pa rin, parang somehow, nagiging dependent ka pa rin sa kanya. Anong direction natin? Anong gagawin natin? Versus, pag umalis ka, sariling galaw ko na to. Ano Yes. yung natutunan ko sa mentor ko, apply ko. Yep. Diba? Season talaga siya, boss. Season Yeah. talaga. Yeah. Okay, next question, Sob. Para sa'yo, sino sa Pilipinas ang overrated na basketball player? Sige. Kaibigan ko lang yung mga yan. Ay, Nakadalawa na Nakadalawa si na. Subdane. Ayoko din yung pakasusunod na question. May levels kasi to, Sub eh. last ka na, Sob. Last na. May tatlo pa tayo. Top question to, medyo patindi talaga siya ng patindi, Sob. Okay. Okay. Sige. Dalawa na. Sige, next question. Sino ang pinakaayaw mong content creator na nakasama mo or nakakolab mo? O kasi sobrang sikat nito ni Subdane ha. Kung saan na to na events, lahat invited Yeah. lagi yan eh. Dami nang nakakasalamuha ni Subdane. Oh my gosh. Pwede mo namang i-explain, Sob, kung bakit mo yun Siya nasabi. pwede explain. Siguro Okay. kay Enrique Hill. Enrique Hill, okay. Okay.
Actually, babarating ko pa talaga yun. Pero dahil meron kaming pinagsamahan talaga in the past. Kasi kababata ko si Enrique. Okay. Siya sa village namin, ako sa Gillage. Okay? So, doon kami sa Gillage, siya sa village. Pares kami ng village, Gillage. Talaga magkababata. Bata pa lang kami, nagpi-PS4 kami. Ay, PS2, PS3, basketball, yan, kaming dalawa. So, nung pumunta siya sa akin after so many years, it was so hard for me na gawin yung Normal na galawan role mo. ko na parang buy low, sell high. So, kinuha ko yung pair niya ng mas mataas sa budget namin. Okay. Yun. Naku. Yeah. Yung ano yun, Hirap diba? talaga Yung pagkaibigan, eh. Pagkaibigan. Mags yun, diba, boss? Mags yun, oh. Yung mags. Kasi kung ako tatanungin mo, kukunin ko yung mas mababa eh. Kung ano talaga yung target mong price para makuha yun? 1.5 niya binibenta yon. We got it for 1.1. But I was Okay. thinking of getting it around 800 to 700. Yun nga rin ang naisip ko Yes. Mga 7, Around that 800 price. eh. Oo. Kasi bibenta mo pa yun Kung eh. pwedeng lower pa nga eh. Oo. Yeah. Oo. Ano yan? Nahiya ka? Tawaran Tropa eh. pa? Tropa eh. okay. So parang hindi ko magawa yung galawan ko talaga. Oy. May boundary. Kumbaga, Oh. Naiyak ang baratin yung tropa mo. Iniisip ko yung isipin niya, grabe naman to si Ding. Tropa ko no, pumunta na nga ako dito, tapos babaratin mo pa ako ng sobra. Kumita ka Okay. naman sa Facebook. So, nasa utak ko yun, naglalaro. Hindi man yun yung judgment niya, pero sa utak ko parang, yun na yun. Sabi ko, sige, okay na to, laban na to. Sigal na to. Okay. Diba? Okay. Oh, yun, boss. Okay, sige. Next question, Sob. Sino ang para sa iyo pinaka-toxic sa shoe game or sa sneaker industry? Sa Pilipinas. Para wala na lang, boss, kami na lang. Bakit? Bakit kayo? naging toxic? Kami na lang yung toxic. Bakit kayo toxic? Ayoko ng iba. Okay. Kami na lang. Ano na lang siguro ang ayaw mo nangyayari na galawan? Siguro yung nakikita mo ngayon sa Parang, community, parang Gusto ko magbago tong gantong Oo. nangyayari sa community. Oo. Sino? Basahin ko lang yun next time. Okay, ano, Okay. may cheat sheet si boss din. Dapat Dalawa na hindi niya lifeline kita- ko, no? Dalawa. Isa na lang yan. Gusto ko magbago. Actually, very healthy naman ang community namin. Okay. Wala akong the reason na hindi ako makasagot agad kasi iniisip ko kung meron. Okay, Mm. okay. Pero sa tingin ko wala naman. Wala naman. Okay. Okay. Wala naman. Walang galawan na ang ayaw ko lang siguro is yung mga online resellers na nagsascam. Ay, Yan, matik number yan. 1 kayo. Lalong-lalo na ngayon, maraming bogus ngayon na ang technique nila. Gumagawa sila ng GC sa Messenger. Sinasama kami nila Boss Bigs, yung mga iba pang legit store owner. For parang sinasabi nila, to, nakatransact na nga namin si Boss Dane or sila, ganyan. Kaya mapagkakatiwalaan nyo kami. Minsan, hindi pa namin na-verify yun. Nagugulat kami sa message Na-scam na. request namin. Sobrang dami. Sample lang kita, boss, ha? Sige nga, boss. Pakita mo. Shoutout kami. sa inyo mga scammer, ha? Ito siguro yung pinaka-pangit. Shoutout Ayun, buti sa inyo, nasagot ko siya. kukulit nyo. Yung mga ganitong klaseng scam. Kami. Ini-include kami, tapos pag nagbayad na, i-re-remove na kami. Ayan, oh. Dami. Ang dami, boss. Oh, Bogus. no. Ang dami ko nang nare-receive ng mga messages. Kaya guys, mag-ingat din kayo. Oo. Check nyo rin muna bago kayo magbayad dun sa mga online resellers, lalo na kung first time, kung legit ba or hindi. Yeah. Oh. Message nyo kami, pag nagsabi kami na, okay yan, goods yan. Kasi may history kami yan. Pero check nyo rin, baka mamaya, hindi real account. Ginagamit yung pangalan correct. mo. Ang daming correct. boss na sa scam ngayon sa ganyan. Sobrang, yun lang siguro yung pinakapangit niya, kailangan natin baguhin. Mm. Ang dami kasi nasa scam ngayon na kawawa eh, mga buyers. Sobra. Mga sobra. sob, ingat-ingat tayo, no? At yung sa mga scammer, Diyos ko po. Kaya, kuko sa kanila boss, kesa gumastos sila, mura nga yung sapatos sa online. Pero scam ka naman. Dito ko na lang sa legit na may physical store. Correct. Meron ka pang credibility na, 'di ba? Ito, binili ko dun to. Yeah. Oh. Meron ka mahahabol, may resibo ka eh. 'Di Correct. ba? Yun. Message ko lang sa mga scammer, sob. Anong message mo? Napakainit ng panahon ngayon. Ah. Mas mainit sa hell. Yo. Magbago na kayo. Sobra boss, grabe Sobra. yan mga yan. Sobra. O kasi 'di ba hard-earned money nung iba? Pinaka-dirty na game yan ngayon sa Yeah. shoe game. Yung mga nang sa scam talaga. Saka Hindi pag nyo alam yung peke yung sapatos, huwag niyo na sabihin na original. Ayo. Tapos pag na-film sila pa yung galit. Mm. 'Di ba? Laging kwento, bigay ni ganito, bigay padala ni ganyan. May mga napapanood nga kasi inyo din. Boss, Diba? ang dami ko na rin tinake down. Kasi syempre, alam naman natin ang mga Pinoy very sensitive when it comes to that matters. Yeah. Diba? Yes. Pero sa akin kasi, the reason na nilalabas ko siya, is to put awareness. Yes. Na kasi,
Bebenta ka ng Dior 500,000 tapos mabibili mo lang yun 2.5, 1.5. Panloloko yun. Correct. Correct. 'Di ba? So, yun lang po. That's the reason why kasi sinasabi nila, panalo ka boss, ayaw mo nga ipaiya pero kino-content mo naman. Oh. But hindi natin makita yung other side na parang Awareness. at least binibigyan natin ng awareness na maraming ganitong tao. Yeah, para makapag-ingat yung Nanloloko iba. talaga sila. Boss. Oo. Okay. Medyo mabigat yung part na yun. Oo, no. Actually, meron niya akong isa dyan na gusto ko ring mabago sa show game. Yung meron kasi ako napapansin before, so gets ko naman yung hassle, yung diskarte. Pero pagka pumapalya kasi, kawawa yung mga buyer. Yung mga nagpapa-pre-order, Maraming ganyan, boss. pre-order moves, tapos syempre babayad na sila. So ngayon may hawak na cash yung humahasel. Based on your experience ba yan, boss? Hindi, may mga nakikita kasi ako eh. May mga nakikita ako eh. So may pera ngayon yung mga humahasel kasi pre-order yun eh. Tapos minsan, yun nga, yung pera, nagagamit sa iba, biglang magsusorry. Tapos sa sneaker community, maraming nare-report na ganyan, di ba? So, Dinedelay dinedelay ng dinedelay. Minsan, parang nagdadahilan na lang. Kawawa yung mga buyer. So, wag nyo nang gawin yan. Yeah. Saka, ako, one more, boss, no, bago. Meron din kasi mga gumagawa ng mga events ngayon. Meron kami na-experience in the past. Nagbuo ng event. Hindi ko na papangalanan kung sino. Sa ibang lugar. Dalawang event yon, boss. Naningil ng 2 araw yon. Pero ang usapan pala, hindi bayad yung lugar. So on the day 2, wala nang event. Pero lahat ng mga merchants, nagbayad na. Humingi pa ng sponsorship sa mga merchants. So mga ganong klaseng scammer, marami rin, boss. Mga event organizers. So ako, very important talaga na dapat i-filter muna kung sino talaga yung kami sa sneaker namin, sa industriya namin. Bago kami mag-jump into that, talaga dapat sigurado. Due diligence talaga. Due diligence talaga. Correct. Ayun. Okay, last question, Sob. Eto, Sob. Last question na ba to? Next question, Sob. Yes. Sino? Kasi ikaw, usapang negosyo naman tayo, Sob, di ba? Tagal mo nang nagne-negosyo, tagal mo na sa social media, nakikita mo na lahat yan. Para sa'yo, sino ang fake business coach sa Pinas? Fake business coach? Yung mga nag-advise dyan sa content, business, pero wala naman yan eh. Mahirap kasi pag di mo kilala talaga yung tao eh. So, ito na lang. Maraming salamat. Thank you, boss. Maraming salamat. Thank you, Sob. Boss. Talaga, buzzer beater, ha? Naubos yung tatlo, ha? Okay. Thank you very much, Sob, no? Thank you, sa Sob, Leo, pag-participate mo sa Top Talk. Ito na, last na. Meron kami ditong chain of question. Okay. May iniwan sa'yo yung previous guest namin. Yes. At later on, pagkasagot mo, mag-iwan ka ng question for our next guest na hindi pa namin alam kung sino. Alright. Okay? Ang previous guest namin, shoutout sa'yo, Sob Grace Rubis of Yan. Love University Podcast. Follow nyo yan, guys, sa Spotify. Sobrang dami nyo matututunan about love and relationship. Okay. So, ang tanong niya sa'yo, Sob, how would you define a well-lived life? Na pagdating mo ng 70, 80, 90, pagdating mo sa deathbed mo, masasabi mo, oh, I was able to live a well-lived life. Siguro sa akin to answer that question is pag wala kang, of course, number 1, na wala kang natapakan na tao, wala kang nilokong tao, pero sometimes people will misunderstand you talaga eh. Hindi naman siya ganun kadali na masabi. Pero sa akin, yung makita ko yung mga taong pumasok sa organization ko na nakatulong ako. Na maging ma-align, maayos yung buhay nila. Hindi, kumbaga kasama na yung financial, pero number 1 sa akin is character. Ma-build yung character nila ng maayos, genuine sila, pure sila, wala silang lolokohin katulad ng mindset ko. Yun yung pinaka-importante sa akin. So pag namatay ako, alam ko na itong mga tao na to, mapagkakatiwalaan to at maganda yung buhay nila. Sa akin yun, boss. Gandang legacy. At syempre, dun din sa magiging anak ko at sa anak ko ngayon na maging maayos yung buhay nila in the future. Yeah. Mas stable natin yan. Solid yun. Ganda nun. Yun talaga, well-lived life. Ikaw naman, Sob, anong gusto mong iwang tanong for our next guest? For our next guest, siguro,
Ano ba magandang tanong? Kahit ano to ha, hindi ikaw, kailangan random lang, Random no? questions, any questions. Random. Ikaw bahala. Paano mo na-admit sa sarili mo na kailangan mo na ng tulong? Oh. Yan. Interesting. Ganda nun. Kasi yun yung na-discover ko nung discovery. Ah. Na kailangan ko talaga ng tulong Oh. from the mentors. Yeah. I can't do this alone. Mhm. Right. At minsan mahirap yun kasi yung pride, ego ng tao. Yes. Lalo sa ating mga kalalakihan, no? Struggling na, lunod na, ayaw pang humingi ng tulong. Ay, oo. Yung sasabihin mo i-admit mo na ang yabang ko pala. Mhm. Ang taas pala ng ego ko. Kailangan para may tao ka, may mentor ka na magre-remind sa'yo. Yeah. Puput Magka-guide. awareness sa'yo, mag-guide sa'yo. And that's what I'm doing right now. So I believe yung path ko ngayon because na-admit ko yan sa sarili ko na yumabang ako, na kailangan ko pala talaga ng mentor. And nung sinimulan ko yun, naayos lahat eh. Hindi man instant, pero slowly getting there. Galing. And yun, I'm just really happy. Grateful ako ngayon, everyday boss. Either may benta or walang benta. Ganon. That's a very good question. Solid Yeah. nun. So, Solid. teka lang, bago mo ibigay, Ah. parang may gusto pa ako isang tanong sa sige. kanya. Pahabol lang. Okay. So, Pahabol. syempre, nasa sneaker game ka ngayon eh. Ano ba yung gusto mong legacy maiwan dito sa sneaker game, sa sneaker culture, sa sneaker community? Ano yung legacy na gusto mong maiwan? Pag sinabing Boss Dane sa sneaker community, ano yung legacy mo? Siguro from someone na galing talaga sa mahirap na sitwasyon sa buhay. I thought before wala nang pag-asa eh. Because pandemic days was really hard for me. I think yun yung baksa ko talaga. Pero ang gusto kong iwan is everyone, para basta talagang may plano talaga si Lord eh. Mhm. You just have to really just do it. Kung ang legacy ko is sneaker, so be it. No, kung talagang itong tao na to si Boss Dane, from someone na nagsimula sa kwarto ng ibang bahay na maliit ng puhunan tapos naging ganito, ayoko sila mag-focus sa pera eh. Parang yung legacy ng values, yung storya, yun yung gusto kong maiwan sa kanila na everyone can start anytime. Kahit anong edad mo, kahit anong status mo sa buhay ngayon, yun yung gusto kong iwan sa kanila, boss. Solid Yeah. nun. So, Dane. Ganda nun. Maraming salamat sa Uy! iyo, Sob. Ano to? Yeah. Size 11? Nagabi mo ang konting token Yeah. namin of appreciation Ano for lang you. Jordan Yes. 4 Manila lang. So, Yun! Ano to? Size 2? Sob, sa kanila makikita sa mga hindi pa nakakapag-follow Yan. sa'yo, saan Yes. kanila pwedeng makita, saan sila pwedeng makabili ng mga sapatos mo. Yes. Right now, we have 2 physical stores in Tomas Morato. You can visit that right now. And of course, meron din kaming social media. Just follow us, Flip Phenomenal Soul, Instagram, TikTok, YouTube, and of course, my personal account, Dane Grospe. Ayan. Saka magkakaroon na kami ng website very soon. This month, ilo-launch na namin siya for international na mga buyers namin. Pwede na kayong bumili Yun. doon. Yun. Nice. Kompleto na po yun. Kompleto Solid. na yun. Lahat ng MOP kompleto. Grabe, panalo. And maraming salamat sa Timawa Podcast for this wonderful gift. Maraming salamat. Sir Pao and Sir Leo, thank Thank you you. very much, Sob. Thank you. God bless you. The best, Thank you. panalo. So I'm sure marami kayo natutunan mga Sob sa mga gustong manalo ng mga sticker. Malay nyo, mapabigyan pa kayo ng sapatos ni Sob Dane dyan. Paparapol. Malay mo, umabot ng 100,000 views. Baka sakali Paparapol, grabe. Maparapolan tayo ng ano yan. I-comment nyo lang dito yung biggest learning nyo and of course, #flip. Yun. Diba? Yun, Comment, #flip. Alright, so sige. Thank you very much again, Sob you. Dane. So, kita-kita ulit tayo guys, mga Sob, sa next episode ng Timawa Podcast.